Isang mapagpala at magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. At pag-usapan nga natin itong napipintong kaso ni dating Speaker Martin Romualdez mga kababayan. At yung kaso ni Senator Rodante Marcoleta na na-file na sa Sandigang Bayan mga kababayan at ipinail na po yan ng opisina ng Ombudsman. Unahin natin itong kay Senator Marcoleta mga kababayan. Yung kay Senator Marcoleta mga kababayan, sa kabila po ng napakaraming mga narinig natin, nabasa natin na pagpapaliwanag ng mga iba't ibang abogado sa kanilang mga pananaw, opinyon at nalalaman sa batas, yung ipinail na kaso na plunder laban kay Senator Marcoleta ay talagang ito ay panggigipit. At ito po ay hindi po naaayon doon sa isinasaad o isinasaad ng batas tungkol sa pagkakaso ng plunder mga kababayan. Marami po niyan mga abogado ang nagpapaliwanag, pero sa kabila niyan itinuloy pa rin ng Ombudsman ang kanyang pag-file ng kaso sa Sandigang Bayan mga kababayan. Ang ibig sabihin niyan mga kababayan ay talagang desidido ang opisina ng Ombudsman na kasuhan si Senator Marcoleta para tuluyan ng patigilin sa pag-iimbestiga, pagtukoy sa kung sino ang utak, mastermind ng maanomalyang flood control scandal mga kababayan. Hindi lang po yan mga kababayan ang gusto po nila ipatahimikin din at ipuwera ang gusto nila ipuwera din siya doon sa nalalapit na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. Yan ang dahilan kung bakit iniisa-isa na po ang lahat ng mga nasa minority block na mga senador para silang lahat ay makasuhan na. At nang sa ganun ay yung bilang ng senador na dapat na bumoto para makonvict ang impeachable official katulad ng Vice President ay lumiit o kaya ibibendalo nila na sasabihin nila, oy, nakakulong itong mga senador na ito yung ibang senador wala, hindi available, hindi mahanap katulad ni Bato. Kaya yung bilang lang ng nandito, yan ang ngayon ang pasok dyan, yung bilang lang na nanditong senador, sila lang po ang may karapatang bumoto. Dahil sa sila ang nasa majority at dahil sa sila ay members ng Bendalo, ibebendalo na naman nila po yan mga kababayan. Yan talaga ang plano nila dyan. Ngayon, ito namang kaso ni dating Speaker Martin Romualdez na kanina po ay nagpunta na po yung mga Marines, yung mga bagman ni dating Ako Bicol Representative Saldico mga kababayan, napirmahan na po nila yung kanilang mga individual affidavit at doon daw po ibabatay ang kaso na ipapile po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. Eto ngayon mga kababayan, kung pinagbatayan nila at pumayag sila
na gamitin ang affidavit nitong mga bagman na ito, na mga dating Marines, para sa kasuhan si Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan, kailangan din po makasuhan itong mga ibang binanggit din ng mga iba pang mga Marines, itong mga bagman na nag-deliver ng mali-maletang pera, mga kababayan. Kailangan din maisama sa makakasuhan itong katulad ni na binanggit nila ni Erwin Tulfo. Yan. Kasi mga kababayan, ginamit po nila yung statement, affidavit ng mga Marines na ito. Ibig sabihin, naniniwala sila dahil sa ayon sa presscon ng Assistant Ombudsman, assistant ba yun? Si Clavano. Ang sabi niya, consistent yung sinasabi nitong mga Marines, yung kanilang pagsasalita na totoo yung kanilang sinasabi. At ito nga po ang magiging batayan nila para kasuhan si Martin Romualdez. Ang punto ko po dyan, mga kababayan, kung tinanggap nila ang affidavit ng mga Marines na ito, kailangan isama din nila sa kakasuhan si Erwin Tulfo, Tito Soto, at ang mga iba pang mga senador na binabanggit, Chis Escudero, para nang sa ganon ay maging patas ang pagpapatupad ng batas, mga kababayan. Kailangan makasuhan din ng mga ito. Kasi naniniwala na sila sa mga sinasabi ng mga Marines na ito. Kapag hindi nila kinasuhan itong mga binanggit ng mga Marines na ito, na ibang mga senador, mga kababayan, lalo pong magagalit ang mga kababayan natin, ng taong bayan, at sasabihin po nila na talagang selective justice. Mayroon pong pinipili na kasuhan itong ombudsman. Itong ombudsman, namumuro ka na po, Buing Rimulya. Kapag hindi mo po kinasuhan itong mga senador na binanggit ng mga sundalong ito, talaga naman, iba na talaga ang mangyayari ngayon yan. Iba na po ang magiging pananaw ng ating mga kababayan, at lalo silang mamumuhi, magagalit na sayo, ombudsman, at sa kasalukuyang administrasyon, sapagkat namimili lang kayo ng kakasuhan. Mga kababayan, yun lang muna ang aking na-i-share sa inyo. Konti lang ito. Meron lang kaming gagawin. At itutuloy ko po ang pagtalakay sa usaping ito pagkatapos po ng aming gagawin. Salamat.